Si Tika Sardi ay isang ambisyosong mag-aaral sa arkitektura na pumapasok sa pinakamahusay na unibersidad sa bayan. Ang kanyang kuya na si Duta ay isa ring estudyante na nagpapakadalubhasa sa theatrical arts, pangarap niya na maging producer balang araw. Ang panghuli ay ang bunso nilang kapatid na si Dodi. Siya ay isang batang lalaki na karaniwang ginugugol ang kanyang araw na nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Sa unang tingin ay mukha silang kabilang sa isang mayamang pamilya, ngunit ang totoo ay ang eksaktong kabaligtaran. Ang mga Sardi ay nasa isang lower middle class na pamilya na nakatira sa isang masikip na bahay sa Jakarta. Si Tatay Sardi ay nagtatrabaho sa isang repair shop, habang ang kanyang asawa na si Nanay Sardi ay nagbebenta ng cookies. Bagamat laging kulang ang pera, nangako silang ibibigay sa kanilang mga anak ang pinakamagandang buhay na kanilang makakaya. Ito ang dahilan kung bakit nag-aaral ang tatlong magkakapatid sa mga mataas na uri ng institusyon. Gayunpaman, ang lahat ay hindi kasing dali ng inaakala natin. Sa Universidad ni Tika, palagi siyang binubuli ng mga mayayamang babae dahil sa kanyang hindi magandang pananamit at kawalan ng makeup. Para naman kay Duta, nananatiling pangarap ang kagustuhan niyang maging producer dahil sa kakulangan ng pera, kaya ngayon ay titigil na siya at nasa bingit na ng pagbabago ng karera. At ang panghuli ay ang batang lalaki na si Dodi, madalas siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase dahil sa pagsusuot ng mumurahin na sapatos. Sa kabila ng lahat ng ito, sinisikap ng buong pamilya na maging masaya kung ano ang mayroon sila. Gabi-gabi ay nagtitipon-tipon sila at naghahapunan ng sama-sama, kung saan nagbibiro si Tatay Sardi at nagpapatawa sa lahat, ang magkapatid naman ay nagtutulungan at nagkakatuwaan paminsan-minsan. Sa isang pagkakataon ay pumuslit sila sa kasal ng isang mayamang mag-asawa at nasiyahan sa libreng pagkain. Doon ay nakita ni Tika ang kanyang crush na si Bayu, na nagtatrabaho bilang waiter para kumita. Maya-maya ay nahuli ang magkakapatid na hindi nila kilala ang ikinasal, pero parang sanay na sila dahil tumakas lang sila at walang pakialam sa kahihinatnan. Pero isang araw ay nagbago ang lahat, si Tatay Sardi ay biglang pumanaw habang natutulog na ikinalungkot ng buong pamilya. Ngayon, ang pangunahing pinagmumula ng kanilang kita ay nawala, at dahil wala silang ipon, ang pamumuhay ay nagiging lubhang mahirap. Kaya naman ng gabing yun, tinipon ni Nanay Sardi ang kanyang mga anak para gumawa ng ilang mahahalagang desisyon. Ang dalawang nakatatandang kapatid na si Tika at Duta ay alam na kung ano ang mangyayari, kaya ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na umalis agad sa unibersidad. Gayunpaman, sinabi ni Nanay Sardi na hindi nila kailangan dahil iginagalang niya ang mga desisyon ng kanyang yumaong asawa kaya dapat ipagpatuloy ng kanyang mga anak ang pag-aaral at makapagtapos. Para makakuha ng pondo ay nagpasya si Nanay Sardi na ibenta ang bahay. Ang desisyon na ito ay napakahirap ngunit ito ay isang bagay na kailangan nilang gawin. Kinaumagahan habang naghahanda ang pamilya para sa araw na yon, dalawang abogado ang biglang sumulpot sa labas na may dalang mahalagang balita. Upang ipaliwanag ng detalyado, nagpalabas sila ng isang video sa kanilang laptop at nakakagulat na andoon si Tatay Sardi. Noong una ay nagbiro siya na siya ay buhay pa, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsalita na siya tungkol sa kanyang gustong sabihin. Ipinaliwanag niya na ni-record niya ang video na ito ilang buwan na ang nakalipas dahil alam niyang malapit na siyang mamatay. Ngayon ay mayroon siyang mahalagang anunsyo sa kanila, sa isang nakakagulat na pangyayari ay inihayag niya na siya ay talagang mayaman. Hindi makapaniwala ang pamilya sa kanilang naririnig, at sinabi pa ni Tatay Sardi na anak siya ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Indonesia. Sa katunayan ay mayroon siyang malaking minana na itinago niya sa kanyang pamilya sa loob ng 21 taon. Ang tanging dahilan ay gusto niyang hindi maging palaasa ang kanyang asawa at mga anak, pero ngayon na wala na siya ay gusto niyang magkaroon sila ng pera at mamuhay ng maayos. Sa wakas bago matapos ang video, sinabi ni Tatay Sardi na mahal niya ang kanyang pamilya. Nang marinig ang lahat ng ito, si Nanay Sardi at ang mga bata ay naiwan na lubos na hindi makapaniwala. Kahit wala na ang mga abogado, kumbinsido pa rin silang kalokohan lang ang lahat. Gayunpaman, nang pumunta sila sa bangko ni Tatay Sardi sa araw na yon, ibinigay sa kanila ang napakalaking halaga na 500 milyong rupya. Ang abogado mula kanina ay dumating rin at ipinahayag na kapag naubos na nila ang halagang ito, maaari pa silang kumuha ng higit pa. Tuwang-tuwa at agad na lumabas ang pamilya upang magsaya sa kanilang bagong natagpuang kayamanan. Una ay pumasok sila sa isang magarbong restaurant, nag-book ng VIP room, at umorder ng lahat ng masasarap na pagkain. Inanyayahan pa nila ang isang taong mahirap at pinilit itong kumain kasama nila.
Kasunod nito ay tumungo sila sa isang mall at nag-shopping. Si Nanay Sardi ay kumuha ng maraming mag-agarang damit para sa kanyang sarili na noon pa man ay gusto na niya. Sa kabilang banda, ang mga bata ay kumuha ng mga bagong cellphone at iba pang mga gadget. Mula sa araw na ito, ang kanilang buhay ay ganap ng nagbago. Kinabukasan sa paaralan, nagyabang si Dodi sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mamahaling Adidas na sapatos. Lahat ay natigilan kung paano ito nakayanang bilhin ng isang batang lalaki mula sa isang mahirap na pamilya. Samantala, nagsimulang makipag-date si Tika sa kanyang crush na si Bayu. Isang araw ay nasira ang kanyang motorsiklo, kaya binilhan siya ni Tika ng bago sa halagang 19 milyon rupiah. Sinasakyan nila ito buong araw at nagsasaya. Ngunit pagdating ng gabi ay ibinalik ni Bayu ang motorsiklo sa kanya, na sinasabing hindi niya ito basta-basta kukunin. Pagdating sa bahay, si Nanay Sardi ay nahuhumaling sa mga kakaibang damit at alahas. Bumili siya ng napakarami nito kaya sa loob lamang ng 3 araw, ang 500 milyong rupiah ay naubos. Gayunpaman, ito ay hindi naging problema sa lahat dahil gaya ng nabanggit ni Tatay Sardi sa kanyang video noong nakaraan, mas maraming pondo ang makukuha nila sa lalong madaling panahon. Noong araw na yon ay muling dumating ang mga abogado at nag-play ng video, muli ay binati ni Tatay Sardi ang kanyang pamilya ng may masayang mukha at tinanong kung sila ay namumuhay ng maayos. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na makakakuha sila ngayon ng 15 bilyong rupiah, na 30 beses na mas malaki sa dating halaga na natanggap nila. Dahil dito ay sobrang saya ng buong pamilya. Simula sa sumunod na araw, napakalaki ng kanilang ginastos. Noong una ay pumasok sila sa isang malaking mansyon at agad na binili ito ng walang anumang negosasyon, pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan ng muebles at binili ang kahit na anong madampot nila. Binili rin nila ang security guard doon, na nangangakong babayaran siya ng triple ang halaga. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa isang mamahaling showroom ng kotse at bumili ng hindi isa kundi 3 kotse, kahit wala ni isa sa kanila ang marunong magmaneho. Sa pagdaan ng mga araw, nagkanya-kanya na sila at naging malayo ang pamilya sa isa't isa. Kahit nakuha na nila ang lahat ng kayamanan sa mundo, unti-unting naglalaho ang pagiging isang pamilya at ang pagkakaisa nila. Noong nabubuhay pa ang kanilang ama, magkakasama silang naghahapunan, ngunit ngayon ay hiwalay ng kumakain ang lahat. Sa partikular, ang batang lalaki na si Dodi ay labis na naiinis sa nangyayari sa kanila. Samantala, ang mga mayayamang kaibigan ni Tika na nang aasar sa kanya noon ay bigla na lang niyang naging kaibigan. Dahil naiinggit sa kanyang bagong natagpuang kayamanan, nagpanggap sila na may tunay na interes sa kanyang buhay at hindi rin alintana ni Tika na makasama sila. Sa proseso ay hindi na niya pinapansin ang mga tunay niyang kaibigan na laging nasa tabi niya. Pinangarap nilang makilahok sa taunang kompetisyon sa pagsusulit sa pisika at manalo dito gayunpaman, ngayong lumayo na si Tika, nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na huwag nang sumali. Sa kabilang banda ay nalalapit na ang pinakahihintay na araw ni Duta, siya ay nag-organisa ng isang palabas na drama, kung saan siya namuhunan ng malaking pera. Linggo-linggo ay patuloy siyang kumukuha ng mga sikat na aktor at aktres mula sa iba't ibang panig ng bansa, na hindi napapansin na maaaring masyado ng mahal ang mga ito. Isang bagay lang ang alam ni Duta, iniwanan sila ng kanyang ama ng maraming pera. Para naman kay Nanay Sardi, ang pera ay higit na pumasok na sa kanyang ulo. Tuwing gabi pagkatapos sunduin si Dodi sa paaralan, nakikinig siya sa ilang mga awit sa kalye at binibigyan sila ng malaking tip. Sa pagdaan ng mga araw ay dumarami na ang mga mang-aawit sa lugar na umaasang mabibigyan sila ng gantimpala. Sa isang punto, ang bilang ay naging mahigit na sa 100, ngunit si Nanay Sardi ay mayroon pa ring sapat na pera na maibibigay sa kanila. Isang araw ay may nakakita sa kanya sa akto at kinuhanan siya ng isang video, mabilis na nag-viral ang video na ito at ipinalabas pa ito sa mga balita. Namangha si Nanay Sardi na siya ay nasa TV sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang gawaing ito. Mula sa sumunod na araw, naglalagay siya ng makapal na make-up at pumupunta sa parehong lugar na may dalang mas mataas na halaga ng pera. Nagbibigay pa siya ng mga panayam at kasinungalingan na tinutulungan niya ang mga mang-aawit sa kalye sa loob na ng maraming taon. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpakita muli sa kanila ang mga abogado sa hindi na mabilang na pagkakataon at nagpakita ng isa pang video na ni-record ni Tatay Sardi ilang buwan na ang nakakaraan. Nagbanggit siya ng ilang nakakahiyang biro at inihayag na magkakaroon sila ng karagdagang 15 bilyong rupiah sa susunod na araw, dahil dito ay lalo pang naging gahaman ng pamilya maliban kay Dodi.
Nagsimula ng magyabang si Nanay Sardi, at isang araw ay tinanong siya ng isang reporter kung gusto niyang mag-donate sa mga nangangailangan. Dahil gusto niya pang mas lalong tumaas ang tingin sa kanya ay sumagot siya ng oo. Nagtakda siya ng petsa at nangakong magbibigay ng maraming pagkain, damit, at pera para sa mga nangangailangan. Samantala, si Tika ay nagsimulang gumugol ng maraming oras kasama ng kanyang mayayamang kaibigan. Madalas siyang sumama sa kanila sa mga pamamasyal, mga party, at kahit pa ang pagtulog sa kanilang lugar. Sa proseso, si Tika ay natutong uminom ng marami at sa isang pagkakataon, siya ay halos mahikayat sa pag-inom ng isang delikadong tableta. Sa kabutihang palad, sa anumang konsensya na naiwan sa loob niya ay iniluwa niya ito at inihulog sa bowl. Sa wakas ay napagtanto ni Tika na unti-unti na siyang bumababa, at ang pag-alis dito ay magiging isang hamon. Habang nasa loob ng banyo, narinig din niya ang isang grupo ng mga babae na pinag-uusapan siya. Sumama talaga ang pakiramdam niya. Kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang mga tunay na kaibigan at kinumbinsi silang magsanay para sa paparating na quiz competition. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Duta ang pagkuha ng mga bagong tauhan kahit na hindi naman talaga sila kinakailangan. Nakalulungkot dahil ng isang araw na lang ang natitira para sa kanyang drama premiere, lahat ng kanyang mga aktor at aktres ay nagwelga dahil gusto nilang mabayaran bago ang pagganap. Sa kasamaang palad ng gabing yun, dumating ang mga abogado na may dalang masamang balita. Ipinakita nila ang isa pa sa mga video ni Tatay Sardi at habang sabik na naghihintay ang pamilya na makarinig ng malaking halaga, ibinunyag niya na naubos na ang kanyang pera sa bangko. Laking gulat ng pamilya dahil inaasahan nila ang isa pang malaking halaga. Gusto ni Nanay Sardi ng 200 milyong rupya para sa kanyang charity show habang si Duta ay may utang na humigit kumulang 1 bilyong rupya. Sa kabila ng kabiguan, nagpasya ang pamilya na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ginamit ni Nanay Sardi ang lahat ng kanyang ipon upang isagawa ang charity show. Si Tika na may ilang motibasyon mula sa kanyang kasintahan ay naghanda para sa kanyang kompetisyon sa pagsusulit. Nakiusap naman si Duta sa isang makapangyarihang politiko na mag-sponsor sa kanyang drama kapalit ng isang maliit na promosyon. Sa isang engrandeng araw, tila magiging normal ang lahat, si Nanay Sardi ay nakaipon ng daan-daang kahon para ihatid sa mga mahihirap. Si Tika at ang kanyang mga kaibigan ay umakyat sa entablado para sa kanilang kompetisyon sa pagsusulit, at matagumpay naman na napangasiwaan ni Duta ang kanyang drama. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng problema. Dahil sa sobrang daming nagkukumpulan sa labas ng bahay ni Nanay Sardi, isang batang babae ang nasugatan at kinailangan siyang isugod sa ospital. Sa quiz competition, biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis at hinuli si Tika at ang kanyang mayayamang kaibigan sa akusasyon ng pagkonsumo ng droga. Samantala sa drama show ni Duta, umakyat ang politiko sa entablado at sinubukang e-promote ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa halip na magpalakpakan ay ininsulto siya ng karamihan at tinawag nila siyang tiwaling politiko na walang silbi. Sinubukan ni Duta na pakalmeyin sila ngunit siya ay nabigo. Dahil dito ay nasira ang palabas na dapat sana ay tatakbo ng maayos. Sa ganitong paraan, ang buong pamilya ay nanghina sa pinakamahalagang araw sa kanilang mga buhay. Ang naging positibo lang ay napawalang sala si Tika pagkatapos lumabas na negatibo ang pagsusuri sa kanyang ihi, pinapatawad na din siya ng kanyang mga tunay na kaibigan at ng kanyang kasintahan sa kabila ng kanyang bastos na ugali nitong nakaraan. Maya-maya sa bahay, nagtipon ang pamilya ngunit wala sila sa mood na makipag-usap sa isa't isa. Ang sitwasyon ay nakakakaba, at ang mas malala pa, ang mga abogado ay dumating na may dalang masamang balita. Kasama nila ang isang lalaki na nagpapahayag na siya ang nakababatang kapatid ni Tatay Sardi. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga abogado na si Tatay Sardi ay nag-iwan ng ilang mana para sa kanyang kapatid, at ngayon, ang huli ay dumating upang kunin ito. Dahil malaki na ang nagastos ng pamilya ay kakailanganin nilang ibigay ang lahat ng kanilang kasalukuyang ari-arian tulad ng bahay, sasakyan, at iba pa. Ikinalugmok ito ni Nanay Sardi at ng kanyang mga anak, ngunit napagtanto din nila na ang mga pag-aari ay pansamantala at ang tanging bagay na nagtatagal magpakailanman ay ang pamilya. Ngayon sa wakas ay dumating sila sa konklusyon na ang pera at katanyagan ay hindi magagarantiya ng kaligayahan. Sa sumunod na eksena, bumalik na ang pamilya sa dati nilang bahay at namuhay ng simple tulad ng dati. Malapit ng ikasal sina Tika at Bayo habang si Duta ay naayos na ang kanyang buhay gayunpaman, hindi nila alam na ang kapalaran ay may isa pang sorpresa sa kanilang buhay. Isang araw, muling dumating ang mga abogado at ipinakita ang video ni Tatay Sardi.
Sa video ay kasama niya ang inaakala nilang kapatid niya na kinuha ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang ikinagulat ng lahat ay ibinunyag niya na ang lalaki ay bayaran na artista. Ibinunyag din niya na hindi pa ubos ang kanyang ipon, at kung tutuusin ay wala pang 1% ang nabawas sa kanyang kayamanan. Nagsinungaling lamang si Tatay Sardi tungkol dito upang muling maunawaan ng kanyang pamilya ang halaga ng pera. Alam niyang magiging sobrang gahaman nila at mawawala ang kanilang pagsasama na dati nilang lakas. Sa wakas, bago matapos ang video ay ipinaalala ni Tatay Sardi sa kanyang pamilya na mahal niya sila, at patuloy niya silang tutulungan kahit na siya ay namatay na. Sa puntong ito, si Nanay Sardi at ang kanyang mga anak ay napaiyak at lumilitaw na sa wakas ay natutunan na nila ang kanilang mga aralin. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!